May pag-ampo ka ba nga nagawa? Kasing-kasing mo ba nasuban? Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayan dayon. Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Gitala mo ba ngadto kang Jesus? Ang gibati mo nga kagul-anan. Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Si Jesus kanimo makig-uban ngadto sa langit nung puloy anan. Ngadto sa langit nung puloy anan.
ginhangyo lang akong tanan sa pagpanload aron sa pagampo. Ayo. May gugmaon ug dalampanan mga Dios nga naka sa kitasan sa mga langit. Ako pasalamat karon Ginoo nga nananapod kami nagasugat sa adlaw nga balaan mo kining adlaw nga papahulay nga may kalipay sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing. Mahan, akong pasalamat ikaw gayod nagahatag sa mga kulangon sa niagi nga mga adlaw sa ning simanaha Ginoo. Wala minimo pakulangi labi na sa mga panlawas sa mga kakulangon sa mga panginabuhi Ginoo. O hinaot karon mga bubuan tagsag mo sa mga sa balang espiritu nga unta i-prepare nimo mo sa ka mga kagalingon aprihan mo kasing-kasing panahon na sa mga pulong nga mong madungog karon pinagi sa mo sa kananak si Brother G. Ponay de los Santos nga unta kining mga pulunga magasulod sa mutag sa tagsa mga kasing-kasing panahon na nga mo'y gabayan ang mga kami mahimong malig-on nga kami nagahulat sa imong kadang pagbalik no. Sila kami sa mga sala sa pulong sa patug na una. Kami nakalapas sa mga tubangan Ginoo. Kami tugyan ka sa ngalan ni Jesus ang luwas. Amen. She watched by my cradle through long sleepless nights. She taught me to pray as she knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter, she counted my tears. In the arms of my mother, I came to believe that God sent an angel to watch over me. She taught me the meaning of courage and faith. She taught me to live with the Lord as my strength. She taught me to follow the pathway He marked. She guided my steps when the journey grew dark, and I know there were dangers that I could not see, but God sent an angel to watch over me. She taught me to serve with a spirit that sings. She taught me to seek after heavenly things. And because of her love and her kindness and care, because of the place that I hold in her prayers, and because of her goodness, I still believe that God sent an angel to watch over me.
Amen mga kaigsunan sa maong awit nga atong na batian ni kagabion nga gihalad ngadto sa Dios ni Sister Chuna. Happy Sabbath ug maayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan. Labi na sa atong viewers no sa ato nga live dinhi kagabion. Ang kalipay mga kaigsunan ang naagayod sa matag-usan nato sa atong mga kasing-kasing kay tungod nabatyagan nato maigsoon ang kaimportante sa adlaw pahulay ug ang Dios nahimong nakig-uban nato sa tibok semana ug kita mga kaigsunan naka-adunay panahon sa pagpasalamat sa iyang kayo sa matag-usa ka nato. So ning tungura mga kaigsunan ako kamong dapit sa paglantaw mga kaigsunan sa ato nga pag-istoryahan karon, pagatunan karon. Kini siya mga kaigsunan naguluhan pagpreparar alang sa pagbalik ni Kristo. Unsa day mga kaigsunan ang pagpreparar? Unsa man nato pag-ila sa tinuod nga katawhan sa Dios gikan sa mga katawhan nga wala nakaila kaniya. Duha ka klase mga kaigsunan sa mga tao nga atong maila sa katapusan ng mga adlaw. Apan ang pagpreparar sa pagbalik ni Kristo mga kaigsunan, usa ka paagi nga diin kita makahuna-huna kung bisan pa sa atong kagalingon maka-evaluate kita kung kita ba nagahulat or nagasalikway sa maong pagpreparar sa pagbalik ni Kristo. Atong teksto makigsunan, Mateo 24:37. Nag-ingon, as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So kung ato nang basahon mga kaigsunan sa Cebuano, sama sa mga adlaw ni Noe, mauusab ang pag-abot sa anak sa tao. Magaduko kita maigsoon sa pagampo. Our most gracious, kind, loving Father in heaven, we ask you, Lord, to be in our midst, to guide us, to give us wisdom. And as we ponder upon your words, may it be, Lord, that you will be blessed and you will be glorified. May you make us worthy as we go along your words, thinking that you are with us. We pray that you will hear our prayers because we pray in Jesus' name. Amen. So, mga kaigsunan, unsa man di ay ni ang pagbalik sa Ginoo? Nganong gihulagway man di ay mga kaigsunan sa panahon ni Noe? O ngano man gyud ay mga kaigsunan nga kinahanglan gyud nato nga preparahan. Sa atong nasayran mga kaigsunan, si Noe nagwali sa mga katawhan sa iyang panahon. And God gave them 120 years to repent of their sins. And then makakita sila og kaluwasan pinagis pagsulod sa arka. Pero mga kaigsunan, ang mga tao misalikway mga igsoon sa maong mensahe og imbitasyon. Grabe ang gihatag sa Ginoo mga kaigsunan nga nga tsansa. Atong naon mga igsoon, imagine 120 years sugod sa pagwali ni Noe. Kung kita mga kaigsunan, gisugo nga mo'y muwali niya nga mga mensahe aron lang nga mga tao musulod sa arka. Unya sa atong pagwali, naabta na taog 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. Grabing winalihay mga kaigsunan. Naunsa man to nga wa man giniabot nga lunop, no? And nasayod ta mga kaigsunan nga ang mga tao at first
Nagdawat sila sa mga mensahe nga gikan kang Noe. Pero mga igsoon, imagine na to, 420 years nga walihanay mga kaigsunan. Grabe mga igsoon. Kalayo sa maong timetable mga igsoon. Huwag midangat mga kaigsunan ngang mga tao na wad-an na gana sa maong balik-balik ng sa mensahe. Siguro mga igsoon, kung natatong panahon na, wala ta gisugo sa Dios nga iwali, kita tong mga tao, mga kaigsunan, siguro nga naminaw lang sa maong mensahe, sa maong imbitasyon, pero meron makatuo ta, nga nay arka nga gipatindog, gihimo, apan mga kaigsunan sa kadugayon siguro, ang uban nga nagatuo, mga matay na lang kasta katigwangon, pero ang uban mga kaigsunan, nawad-an na sa paglaom. Sige naman ang tagwali, ani. Ingon pa sa itong teksto, kung sumala pa sa itong nakita sa panahon ni Noe, mausab ang pagbalik sa anak sa Diyos. Bot pasabot mga kaigsunan, grabing winalihay, how many years nang wali-wali mga kaigsunan, gikan pa sa disciples si Jesus Christ. Nga si Jesucristo misaka, miadto sa langit, mikayab sa langit, ug mobalik siya sa makaduha. Hantod karon pila na katuig ang nangagi mga kaigsunan. Still, niya lang tagyapon. Ang atong mga pagtuo, ang mga pagtuo sa atong katigwangan, mga kaigsunan, kauban nila sa ilang kamatayon. Apan kita karon mga kaigsunan, mauusab ang nakadawat sa maong mga mensahe. Unsa kaha mga igsunan atong reaction or mga mapakita nato mga igsoon nga kinaiya samtang kita nagahulat sa Dios nga nagapaminaw sa mga imbitasyon mga kaigsunan. Grabe paghatag sa Ginoo mga igsoon, 120 years. Aron lang nga madaog ang kinaiya sa tao. Nga ang tao mga kaigsunan mawala sa pagpakasala. Ugon niya mahimong magpaduol sa Dios. Grabe ang gihatag sa tao mga kaigsunan nga tsansa. Apan sukwahi ka na mga kaigsunan. Samtang nagapaminaw sila sa pulo sa Ginoo, ang invitation sa Ginoo, ilang nabatian, naminaw sila sa mga wali ni Noe. Mga kaigsunan, nagpadayon hinoon sila sa pag-unsa? Sa pagpakasala. Ang kaluoy sa Dios mga kaigsunan ilang giunsa? Gisalikway. Uban sa pag-biay-biay. Pagdaog-daog. Uban sa pag-yaga-yaga. Ugon niya, nagpabilin sila mga kaigsunan sa kangit-ngit. Kauban sa ilang makasasala nga kasing-kasing nga ilang gipili. Apan ang dili pagka matinuuhon nila mga kaigsunan. Wala mibabag sa propesiya sa tagna nga moabot ang lunop. Ang ilang pagbaliwala sa imbitasyon ni Noe, sa mensahe nga ginawali ni Noe, dili makababag sa mahitabo nga lunop nga giandam sa Dios sa mga katawhan. And it came, and great was the wrath of God which was seen in the general ruin. Miabot jud mga kaigsunan ng unsa ang lunop. Ug ipakita sa Dios ang iyang kasuko. Busa pod mga kaigsunan, samtang si Kristo nagsulti sa Mateo 24. Kang iyang mga pulong mga kaigsunan, no, samtang siya nagsulti nini, nga kining mga pulungan nakasantop sa mga kasing-kasing sa mga tao. Nga nagatuo sa maong gitawag present truth. Presente nga kamatuoran.
Andre, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. Kinahanglan, uno mga igsoon, kanang mga pulungan na sulti ni Kristo sa Mateo 24, dapat maanaan na siya musulod sa atong makasing-kasing, nga atong dawaton ka na og tuuhan nga maong presente nga kamaturan. Ug kita sa atong kagalingon, maminaw ni ana, kay ngano, basi unya makaigsunan ang atong kasing-kasing mapuno sa kanang kanindot, kalipay sa kalibutan, mahubog kita sa mga kalingawan, mahubog kita sa mga kabisihon, sa mga gikinahanglan sa kalibutan, aning kinabuhiya. Unya, muabot unya ang pagbalik sa Ginoo nga di na tumaunsa. Kitang tanan, maunsa, makalitan. Our danger is presented before us by Christ Himself. Muna ingon ni Kristo diha sa Mateo 24. Ang atong kadelikado sa atong kinabuhi, gipakita ni Kristo mismo, mga kaigsunan. Kay nabalaan ni Kristo nga ang peligro mahimong moabot sa katapusan ng mga anlaw. Muna nga gusto ni Kristo nga kita mga igsoon mo sa magpreparar. Ang pagtuo, mga igsoon, sa pagbalik ni Kristo diha sa kalangitan, dili ka na muhatag sa tinuod nga Kristohanon nga siyang ang Kristohanon mga igsoon mahimong magsalikway na hinuon ug careless na sa iyahang kinabuhi Kristohanon. Ang tao di ay nga nagulat sa pagbalik ni Kristo, dili tamaran. Dili tamaran. Ang tao di ay mga igsoon nga naghulat sa pagbalik ni Kristo, mga igsoon, nahimong matinud-anon sa paghimo sa buluhaton sa Dios. Ang buluhaton sa tao, mga igsoon, nga naghulat ni Kristo, buluhaton, mga igsoon, nga dili pasagad, patuyang. Buluhaton nga dili, buluhaton, mga igsoon, sa dili honest. Apan kining mga tawhana nga naghulat sa pagbalik ni Kristo, mao ni mga tawhana nga matinud-anon, mapinadayunon, mga kaigsunan. Ug sila, mga igsoon, nagsiparar sa ilang kaugalingon gikan sa kalibutan ug sa maong pagdaya sa kalibutan. Ug ang ilang pagtuo, ang ilang, mga igsoon, integridad gitistingan bisan pa sa temporary nga mga butang sa kalibutan. So niyon diri, kay kung kita kuno faithful sa gamay, mahimo kita usab nga faithful sa dako. So kining mga tao din nga nagtuo sa pagbalik ni Kristo, ang ilang pagtuo ani adunay dako, mga igsuon, nga pagtuo bisan sa gamay lang. Kay sila masaligan usab sa dako. So muna ang klase sa mga tao, mga igsoon, nga nagulat sa pagbalik ni Kristo. Muna yung mga tawhana nga bisan pas kadugayon sa panahon nga nagsigi ug wali, wa gyud sila mobiya, mga kaigsuonan, sa pagtuo nila ngadto kang Kristo. Aniya pod nakita ni Ellen White, ingon ni Ellen White, I have been shown that here is where many will fail to bear the test. Napoy mga tao, mga igsoon, nga dili makasugakod sa pagtilaw. Napakita nila ang ilang kinaiya, tinuod nga kinaiya, tungod lang sa mga temporary nga mga kinabuhi.
Nagpakita sila sa pagkadili matinud-anon. Pagka-dishonest. Nagpakita sila sa ilang pagdumala sa ilang isig katao. Dili kabalo mo dala sa isig katao. Di kabalo mo tagad sa isig katao. Di kabalo mo tratar. They do not consider that their hold upon the future, immortal life depends upon how they could conduct themselves in the concerns of this life, and that the strictest integrity is indispensable to the formation of righteous character. Munaingon sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 308 to 310. So, kini mga tawhana, mga kaigsunan, no, wala na guna-una silang future. Kaya nagdepende lang sila sa kinabuhi nila karon dinis kalibutan. Ug giunsa nila paghimo og pagkinabuhi nining kalibutan na. No? Unya ang ilang hunahuna mao lamang ang ilang kaugalingon. Inay unta mga kaigsunan nga unta makapakita sila og pagkamatarong nga kinaiya unta sa tubangan sa Dios. Padaingon sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 308. Those who believe present truth should show their faith by their works. Ginat atong leksyon karon mga kaigsunan. Kay may tungod kini sa sala, no, nga pagpasaylo. Giun sa kita pagpasaylo sa Dios. Kitang tanan mga kaigsunan nakasala. Pero ang Dios di ay kung mupasaylo mga igsoon ang atong sala, hanaw gyud, zero gyud. Yung ano di pagtagad sa Ginoo sa atong mga sala. Kita kumutagad ta sa atong sala mga kaigsunan, sa atong isig katao. Di man mazero. Kay kung nanapoy bikil, ibalik na putong ni aging sala. Pero di ay mga igsoon, ang atong mga sala sa tubangan sa Ginoo, once ato mga igsoon ginulsulan, iyan ang lantawon sa Dios nga zero o wala na kay sala sa dihang iya kanggi pasaylo. So, dili rason mga kaigsunan nga dili ta mahimong magtinud-anon kung kita makasasala, kay nakasala ta. Sa panahon nga kita mga kaigsunan, nangayog pasaylo sa atong mga sala, the moment mga igsoon nga kita naghinulsol sa atong mga sala, pwede kita mga kaigsunan makahimo sa pagbag-o sa atong kagalingon. And then, ang atong binuhaton natong ipakita kung unsang atong mga pagtug pagsalig. They should be sanctified through the truth which they profess to believe. Ang tinuod nga nagtuo sa pagbalik ni Kristo ang present truth. Unsa ang present truth? Jesus ang Christ second coming. Manay present truth. Ang ilang buluhat, mga binuhatan, nahimong napakabadaan, pinagis kamatuuran, nga ilang gidawat o gituuhan. For they are a savor of life unto life, or of death unto death. Naingon mga igsoon ni Ellen White. So mga igsoon, sa panahon sa katapusan, ang pagpreparar sa pagbalik ni Kristo, usa ka dako mga igsoon nga tawag importante gayud sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato mga igsoon unaw-unaw nga ang iyang pagbalik mao lamang ang solusyon sa tanan nato nga mga gikalisdan og problema ni ining kalibutan. Number 1 nga problem nato mga igsoon is ang sala. Ang sala. Di puta mga igsoon kinahanglan maglangay-langay. Mahimong magmaluya sa atong pagpangalagad. Kay kung magpabilin taning kalibutan na mga kaigsunan, nagpabilin ang kalisod nato sa paglikhay sa sala. Apan mga igsoon nga kung kita naghimo kanunay sa buluhaton sa Ginoo, nagsalig kaniya kanunay, muto sa iyang pagbalik,
Mga igsoon, ang atong mga sala tabunan kana ni Kristo sa iyang pagkamatarong. Unya kita madawat sa unsa? Sa Amahan, madawat kita sa Dios ug iya kitang hakson mga kaigsunan. Ug dili ta mamatay sa tubangan sa Ginoo kay tungod si Kristo mo atong gisulob sa atong kinabuhi. Yun sa man nato pagsulob si Kristo sa atong kinabuhi. When the time mga kaigsunan ginasistingan ng atong mga tagsa-tagsa kamakugalingon, how we react sa tanan nga mga liko-liko sa kahimtang sa kinabuhi. How we react sa tanan nga problema nga nadawat na naangko nato sa kada adlaw. How we react sa tanan nga atong sagubang mga tao, giun sa nato sila pagtratar, giun sa pagtagad, giun sa nato pag-amuma. It is how we react. Kinamdom ko mga kaigsunan, katong gipusil nga namatay, no? Nakasimba dito siya, kauban nila ni Brother Buboy, no, dito sa San Isidro. Nila ni Sister Elena, ni Sister Ilea, sila dagan sila dito. Unya mga kaigsunan, naghangyo sila mga igsoon, kung mahimo, diri unta sa atong simbahan. Hindi po ko ka-decide mga igsoon nga ako ra, di kinahanglan gid nato i-open up sa simbahan. Pero mga kaigsunan, kung naay mga kahimtang sa atong mga pagtuo sa atong iglesia, kung naay mga ingon ana nga talabangon mga igsoon, dira day nato mapakita kung kita Kristohanon noon sa kita dili pinagi sa atong pagtabang. How we react pinagi sa atong pag-respond. So mga igsoon, ulahin na kayo ang atong pagbasa sa maong text, no, labi na sa church board, ulahin na kayo. So mura mga igsoon nga na kuha na to, na ulahita, so ang minatay na kuha na nasabot na nila dito sa sitio Tilim, sa ilang kapilya. So igsuon pod sa namatay, no? Dili pod masugot. But kung dirigyod na mga igsuon kung dirigyod mga igsuon nga gibutang, mas maayo gyud mga igsoon aron pod na minsahian nato sila, no? So mas maayo gyud unta mga igsoon. Apan kinahanglan naman gyud nga kuhaon kay dalon didto, pero pagkaugma pa di ay na dala mga kaigsunan. Pero at least mga igsoon, maayo ang kahimtang, no, sa maong namatay, no? Ug sige hapon iampo nato ang panimalay, no, nga sa natungdan mga igsoon. So mao pag yun mga igsoon, na Adventist, na background sa Adventist tong kuan. So base pod mga igsoon, pila ka adlaw makuanto siya, mababustadihan. Pero dili mo tugot mga igsoon ang kaaway base, no? Wala ta kahibalo. Muna nga iampo na lang ginato mga igsoon ang iyang mga kaliwat pamilya. Nga pila ka adlaw sila pod mga igsoon maabtan sa mga pulong sa Ginoo. Pero mga igsoon, part na ni sa atong kinabuhi. Ang kining COP, kining program sa simbahan, program karon nag-present sa stewardship, usa na kapaagi mga igsoon sa gitawag systematic giving, nga kung maghatag ta di lang sa ani nga mga tao, kundi kung maghatag ta sa simbahan, daghan ang matabangan. Di lang kay mga tao na kinahanglan, pati ang atong simbahan matabangan, pati ang mga kaigsuunan, tanan mga igsoon matabangan. So, pinagi niya na mga igsoon, mapakita nato ang atong kinaiya Kristohanon sa panahon nga kita andam sa
sa pagtabang mga kaigsunan. Muhatag man gyud ta mga kaigsunan sa uban nga tawo nga aton nakailang nga pigado kayo, makaluluoy kayo. Pero mas maayo mga igsoon nga maghatag sad ta sa atong COP diay mga igsoon, no? Kay mao kanay paagi mga kaigsunan nga mahimo tang madasig, no, sa paghatag. Gipanalanginan ta una nga kita muhatag tungod sa mga panalangin nga atong nangkon. So busa mga igsoon, balikon ako. Mateo 24:37 mo ni ang mga panghitabuon niya as pipila ka mga adlaw nga atong ginahulat. Nga sa panahon ni Noe, kaniadto, nga makatawhan giwalihan, ug maabot mga igsoon ang lunop ug ang kalaglagan. Mao usab mga kaigsunan ang pagbalik sa anak sa tao. So ato mga igsoon pangandaman kini uban sa pagampo, uban sa pagtuo. Nga mga kaigsunan, usa kita nga makabig nga nagapakita sa insakto kinaiya ni Kristo sa atong pagtuo sa ulahing mga adlaw, pagtuo nato kang Kristo sa ulahing mga adlaw, nga kita Ginoo mga kaigsunan, makita sa Ginoo nga bisan pag taliwala sa mga problema, nagpabilin ta nga nagatindog, nga nagatuo o nagahulat sa pagbalik ni Kristo. So, mahinaot ko mga igsoon, kitang tanan sa itong pagtuo, muhimo mga igsoon sa paagi, ng pagbalik ni Kristo magmadali. Ugunya sa atong mga pagwali, usa na nga mga kinaiya, na mapakita nato mga kaigsunan, nga dili ta mahimong makalitan, nga masurprise ta mga igsoon kung mabalik na ang atong Dios. So busa, likayan nato ang pagluya-luya, likayan nato ang pagtulog-tulog sa pagtuo, pag-alagad. Hinumduman nato mga igsoon nga magpadayon ta aron ang atong kinabuhi. Mapreparar nato sa pagbalik sa Dios. So na mga panahon nga makasala ta, tindog. Na mga panahon mapandul ta, mangluod ta, masuko ta. Tanan mga igsoon nga kuluyahon na nato. Bisan unsa nga klase nga sahi nga kaluyahon, sala nga atong nahimo. Dili ka na babag mga kaigsonan nga dili si Kristo mobalik. Mahimo hinuong kita magpadayon sa pag-alagad. Kay aron pagbalik sa Ginoo ang kinabuhi ngayong itagana atong mangkon. Amen? O amen. So ning tungura mga kaigsunan, moadto ta sa atong prayer band. Naamoy mga prayer requests. Ngato nga mga kadasig nga mga viewers, basi aduna sila yung mga prayer request, pwede nato sila mahangyo nga magpadala sila mga prayer request mga kaigsunan. Namoy mga prayer request. Mahangyo nga magpadala sila. Niadri si Kadasig Christian Banning, Kadasig Apple, no? Pwede gyud sila makahimo maigsoon sa pag-send sa ilang mga prayer request. So namoy mga prayer request mga kaigsunan. Ang mga teachers at sa mga kabataan na to, mulakaw sila mga kaigsunan ugma padung sa Bacolod. No? Kauban nila ni Brother Rimson ug ni Sister Monet ugma, no? So ato sila i-pray nga mayo lang ilang pagbiyahe, padulong ug pauli diri sa Calatrava. Napa may mga
Prayer requests? I-pray na to ang mga kaigsunan na to sa San Isidro nga kuan padayon sa ilang pagpadimbahon dito, home division. Hinaut nga Ginoo mag padasig nila ang ilang pagtuo dili maluya. I-pray po nato mga kaigsunan kining atong media ministry, no? Human at mga igsoon nga nakahatag na ang naigsoon nato ni hatag sa maong computer. Ato na pud paninguhan mga igsoon kung mahimo na tay kamera. Labi na sa tong kadasig nga viewers diha, no? Kung kita mo nagkinahanglan ang ato media ministry sa Calatrava og kamera. Ngaron tin-aw ang atong program sa matag panahon sa atong live. Og nindot ang ato nga paghimo sa ato nga programa pirmi. Dayon ang atong sounds pod audio nato sa ato nga live. Ato na i-pray mga igsoon nga ang Ginoo magpadala og tawo nga maoy mo sponsor o bisan pa mohatag mga igsoon og kamera uban pang equipment nato magamit sa ato media ministry. Napa? Yes, i-pray na to ang atong church building, no? Kay mga igsoon, as of now, we have in our balance na to sa atong BPI Bank, no? Ang fund na to, mga igsoon, is 700 plus. 718,000. So, gamay na lang mga igsoon, mabot na ta sa 1 million para himo sa atong atop. Pwede na punta kasugod aron nga mahurot na pud ng 700. No? I-pray na to mga igsoon. And then let us pray also sa kay Dr. Doris nga nag-promise sa pag-help nato sa ato church building. I-pray na to nga panalinginan siya og ang ilang ilang kalihukan dito, ilang programa. I-pray na to si Brother Dudong, ang ato nga faithful nga sponsor sa atong church, sa church building, no? Brother Dudong Alfanoso, kauban ni young sister, no? Sige ni? Loriville, no? Loriville. O si Tita Arlene, daghan pa ta mga igsoon nga sponsors nga itong nakuan. Si Dante. Kisa pa to. Brother B-Boy sa Canada. Makiigsunan na to diha sa Canada. Sila ni JR. Ban pa. So daghan sila mga kaigsunan nga nakahatag. Ng uban, ginagmay mga kaigsunan. Napod sa mga dinagko. Pero every one of us, mga igsoon, nag-contribute para sa ato nga church building. I-pray na to ang special blessing sa atong sponsors, no? Primary sponsors na to sa atong church building. Pray na to na. Napa? Mga igsoon, i-pray na to mga igsoon ang complete healing ni Sir Rene Boy Permingan. Kaya human na siya operahan. So, mabalik na siya by first week siguro sa March sa school. Duty na siya. Then, praise na to mga igsoon ang bana ni Ma'am Luella Rivera kay na-stroke man to. So, i-pray na to po mga kaigsunan. Dayon, yes, ang sila ni Sister Mary, Brother Wright. I-pray na to na sila, maayosan sila mga nabatsyagan, yung mga sakit karon. Kinsa pa gyud? Si Papa Aner, no? Kauban ni Ma'am Leia, Ma'am Elena, no? Ato sa sila i-pray. Siguro na dakong impact sa ilahang nahitabo sa duol silang
dool po silang tindahan, nya closed nila to ang namatay. So i-pray na to mga igsoon nga dasigon sila sa Ginoo. Unya basi mo-open na po na sila sa ilang tindahan. Pray na to special blessing yapon sa ilang negosyo. By the way, mga kaigsunan, ang the only Adventist nga kananan diri sa Calatrava nga makapalit tag walay baboy. No? Pwede kita mo mga igsoon. Makaadto dito niya kung natay time makakaon dito sa ilaha. Oo. Sa gina nga tindahan nila gani. Lucky 7 at bang sa munisipyo, no? So ganahan mo healthy nga pagkaon na diha mga kaigsunan sa Lucky 7. Oh. Nga pa? Natay mga prayer request? Kung wala na mga kaigsunan, mahimo ta sa usa ka pinasahi nga pag-ampo alang sa atong tagsa-tagsa kagalingon, pagpaubos sa tubangan sa Ginoo, ug ato mga igsoon hunahon nga wala tay mahimo kung wala ang Dios. Magaluhod ta mga kaigsunan uban sa dakong pagtuo nga Ginoo magatubag sa atong pag-ampo. Matag ta gamay nga panahon o minuto sa pag-ampo, magampo ta.
For our closing song, open your church hymnal to hymn number 419. We know not the hour. Manindog ta. We know not the hour of the Master's appearing. Let signs foretell that the moment is nearing. When He shall return, is the promise most cheering. But we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of His Father's bright glory. There's lights for the wise who are seeking salvation. This truth in the book of the Lord's revelation. Its prophecy points to the great consummation, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of His Father's bright glory. But we know not the hour. We'll watch and we'll pray with our lamp stream and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. Sing and rejoice, every moment discerning, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of His Father's bright glory. But we know Magampo ta. May gugmaon og dalampanan na mga Dios, dako among kalipay Ginoo. Sa imong mga pulong na pod nga among nadunggan nini kagabihon. Salamat Ginoo nining mga pulong nga nakahatag namog dugang nga paglaom sa among paghalaga diha kanimo nga bisan pa man sa mga kalisod or mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi sa gihapon kami Ginoo kupot og tuod diha kanimo sa walay katapusan. Tuod nasayod kami nga ikaw gyud ana sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo. Ginoo, nagahangyo kami kanimo nga hinaut nga ikaw maghagiya kanamo samtang kami karon bulag-bulag magapamauli sa matag usa ka puloy-anan nga ihatag Ginoo ang kalinaw nga og safety Ginoo nga makaabot kami sa mong panimalay nga adunay dako nga kalipay ug makabalik ug nga adlaw alang sa pagsimba sa tibok adlaw nga nagpapahulay nga puno sa gihapon sa gugma o kalipay. Amo kining gisali kanimong tanan, pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.